Harry Roque. Ano magagawa naman kung umuwi si Harry Roque? Pakukulong nyo na naman. Tanginan nyo, puro kayo pakulong. Dapat kayo nakukulong eh. Paano ba naman? Sabi ko nga sa inyo, paano ba naman? Itong tingnan nyo kung sino nag-hire dito. Kay Claire. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Putang ina. Lahat sila meron tayong kandidato. Lahat sila. Puro lahat sila. Hindi ka ba naman maiinis dyan? Ayan, ang nag-hire dyan. Siyempre, kapag kaparehas siya ng utak, malabo. Siyempre, i-hire niya. Siyempre, birds with the same feather flock together. Diba? Kaya ganyan din kalabo utak ni Claire. Paano? Yung amo niya, ganyan kalabo. Lahat sila may kandidato daw. Putang ina niyan, sabi ko, ano ba namang klaseng presidente to? Di ka ba mahihiya ganito presidente mo? 3 taon pala nanunungkulan, putang ina, natunaw na yung utak. Wala. Tayo na, bongbong. Wala ka pang nasusolve na issue ng Pilipinas, pucha. Wala ka pang nasusolve na issue ng Pilipinas, pagod na yung utak mo. Pahinga mo na yan, sir. Kaya sabi ko, yan ipagtatanggol mo. Natural, putay na, mahihirapan ka talaga ipagtanggol yan. Kaya ito papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko na Claire, makinig ka at intindihin mo yung sinasabi nitong abogado na to sa abroad. At kung ano yung kanyang masasabi dito sa kaso ni Pangulong Duterte at kung ano yung kanyang overall take, ha? Makinig ka dito, hindi Pilipino to, walang bias to. Ito'y isang abogado, puting abogado na nakikisimpatya lang at tiningnan lang niya kung ano yung mga nangyayari sa bayan natin, paano inaresto si Pangulong Duterte at alam niya yung Article 59 ng Rome Statute. Pakinggan mong maigi, Claire, baka may matutunan ka dito, ha? Eto. Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. My name is Herman Frank, by the way, and I am an attorney. I'm licensed in the state of California. I wanted to comment once again on the ICC case, International Criminal Court in The Hague, Netherlands, proceedings against Mr. Duterte. First, let me just state my overall position on this. Mr. Duterte will be acquitted of all charges, so don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court, and when he is there, he will win. He's got a great legal team, recently appointing an ICC specialist attorney from London, Cambridge law grad, super brainiac guy, plus a Philippines team of lawyers. And I think it's important to have both because a primary defense in this case is that what Mr. Duterte did was legal in Philippines. And let's not forget, they had Senate hearings. Mr. Duterte appeared in front of the Senate. He explained what he did, why he did. Ayan na, pinapaliwanag niya, ha. Pangulong Duterte, umaten pa yan sa mga hearing saan? Sa Congress, sa Senate. Meaning, hindi to tatakbo. Hindi to tatakas. Pumunta siya sa Senate inquiry eh. Pumunta pa siya sa Quadcom. Nagstay siya doon ng matagal. Therefore, itong tao na to, willing niyang harapin kung ano man yung kaso sa kanya dito sa Pilipinas. Tama? Di ba sabi nga niya, marami na akong inadmit, madami na akong sinabi dito. Anong gagawin natin? File cases against me. Did you file cases against Pangulong Duterte? No. Why? Yun ang tanong. Bakit hindi siya sinampahan ng kaso sa Pilipinas? Sabi nga nila, yung ginagawa mo, legal yan. Hanggat walang nagdidemanda sa'yo at nagsasabing illegal yan, legal yung ginagawa mo. Tama? Diretso natin to. He said very clearly, I am the one responsible for it. And what he was saying is, if it's right or wrong, it falls on me. Notice nobody prosecuted him.
in Philippines. There was no prosecution. Everybody knew what was going on here. Everybody realizes there's no denial from Mr. Duterte. He's been very clear about it, and yet nobody prosecuted him. Sakto, umamin siya sa maraming bagay. Sabi niya, ako mananagot, ang daming nangyari. Na-prosecute ba siya dito? Hindi. Nakasuhan man lang ba siya dito? Lalong hindi. Na guilty, ano ba siya dito? Na judge ba siya dito ng guilty? Lalong hindi. Oh, so nobody prosecuted him. It means walang mali sa ginawa niya. Walang mali sa ginagawa niya. Walang nagrereklamo eh. Humarap siya sa Congress, humarap siya sa Senate. So kung magsasampa ng kaso sa Pilipinas, hindi yan tatakbo. Di ba? Hindi yan sa ICC na nga lang eh. Mayroon siyang warrant sa ICC. Anong ginawa niya? Umuwi pa rin siya. Bakit? Kasi nga hindi siya tatakbo sa kaso. At kaya siya umuwi from Hong Kong, kaya siya umuwi dito sa Pilipinas. It's because alam niya yung proseso na if there is indeed a warrant from ICC, kailangan i-turn over siya dito sa korte sa Pilipinas. Labanan niya yung extradition sa kanya sa ICC. Kaya siya umuwi. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo kung alam ko lang din na talagang tinarantado siya, tinarantado nila yung sistema, kung alam lang natin na gano'n, hindi na natin sana siya pinauwi. Si Congresswoman dyan sa Batangas asawa niya may kaso din tinago niya di ba? So pwede yata yun kasi siya nga tinago niya yung kaso niya, yung asawa niya, abogado rin siya. Di ba? So hindi siya pumayag na mahuli yung asawa niya. Ganon din tayo dapat kay Pangulong Duterte. Sana hindi na lang siya umuwi. Pero umuwi nga siya knowing na masusunod yung batas. It turned out hindi. Oo, binalasubas yung batas, itinapon siya dun basta-basta, para nga siyang kinidnap. So what does that tell you, right? This is what it tells me as a lawyer. If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So, did he violate any law? He did not violate any law here. Oh, so then di mas lalo dun. So if wala kang violate na law dito sa bayan mo, nobody prosecuted you, nobody even filed cases against you. Oh, bakit pa tayo nag-uusap sa ICC? Hindi ba? Gumagana naman yung mga korte natin sa Pilipinas. Plain and simple. Ganun lang naman kadali, di ba? He's going to be found not guilty, so please don't despair. Now, one of the things that I was a little bit angry about was somebody wrote that his Philippine lawyer team isn't so good, and they're like amateuristic or whatever, and they're fish out of water. Well, let's be clear about this. They're in The Hague, Netherlands, coincidentally, where my ancestors come from. I'm Dutch. And I've been to that court. I am a member of that court. In order to practice law before that court, you need to be a licensed attorney in good standing in your jurisdiction. That's all. Okay? So the Philippine team, they are licensed Philippine lawyers in good standing. They were admitted to practice before that court. So they have all the qualifications needed. This whole idea that you should have something else, untrue. The other issue is somebody mentioned that he was acting disrespectful to the court. What he said in court, and I thought it was excellent, he demanded proof that the court complied with Article 59, I have it right here in front of me, of the what's called the Rome Statute, which created the court. Di ba? It's the Rome Statute that created the court. So, ini-implement mo yung warrant of arrest for the Rome Statute, tapos yung Article 59, hindi mo susundin? Tanginan yan. Yung Article 59, that's the Rome Statute, sabi nga, and the Rome Statute is ICC. ICC yung sinusunod mo, tapos ayaw mo sundin yung rules ng ICC. Anak ng tinapay, di ko talaga maintindihan. Tanginan yan. As a coincidence, I was at the United Nations
the day that this law was passed in Rome. It's called the Rome Statute. It was done. I was there that day, and I saw it all happen. It was like, whoa. Article 59 says, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority Shall be promptly brought to judicial authority in the custodial state. in the custodial state. Promptly. Shall. Yun yung mga ginamit. Shall. Shall. Ha? Shall. Ibig sabihin. Which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person. The person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. I want to tell you in the law, the word shall, it says a person arrested shall be brought. That word shall is mandatory. It means Shall. Mandatory. Kailangan mong gawin. Nagawa ba? Dinala ba siya sa korte sa Pilipinas? Hindi. Binigyan ba siya ng right to counsel? Hindi. Binigyan ba siya ng panahon para magamit lahat ng mga legal remedies? O ma-exhaust lahat ng mga legal actions, legal remedies para sa kanyang pabor? Hindi. Kasi nga, walang time. Minadali eh. Saglit lang. Nilipad na eh. So, sumunod sila sa batas o hindi? Claire, sumunod kayo sa batas o hindi? Naknampo siya, side ka ng side ng batas eh. Yung batas, hindi nyo nga sinusunod eh. there's no exception. It means you must. It's like, what part of No shall don't you exception. You must. Ano ang hindi mo daw naiintindihan sa shall? Hindi yan pasyal. Shall. Must. Walang ifs, walang buts. Kailangan mangyari yun. Kasi nga, shall. Sabi nga, thou shall not kill. Ganon. understand, right? And what the attorney was referring to the judges was that didn't happen. And what he demanded was proof that either it happened or that there's some exception. And you know what? There is no exception. Shall means must. And it doesn't say unless the following. There's no exception to this, okay? He demanded proof that had been complied with or that there was some exception. You know what the judges did when he said that to them? Nothing. Ayan ito ipapaliwanag ko. Kasi marami silang pinagtatawanan nila si Mijaldea. Matapos daw sabihin ni Mijaldea yung mga yun, yung sinight niya yung pangyayari dito sa Pilipinas. Nasunod po ba yung proseso, Article 59? Nabigyan po ba yung kliyente ko ng pagkakataon, blah blah blah, and so on and so forth? Ang sagot ng mga wala, as in, nga, tahimik sila. Kasi alam nila, nakita nila yung nangyari eh. Kaya lang, hindi yun yung panahon para dun. Hindi ito yung hearing para dyan. Yung concern, natin yan. Pag-uusapan natin yan sa September. Ganun ang nangyari. Pero sabi nga ni Dean Torion, ang ganda nung ginawa ni Mijaldea. Kasi as early as ito, inopen na. Kasi kailangan kapag ka-unlawful yung arrest, right away, inihearing na. Kasi ibig sabihin, illegal yung pagkakakuha sa'yo. So, kung makukulong ka sa kanila, from today to September, illegal detention yun. Kasi nga, illegal yung pagkakakuha sa'yo. So, dapat ngayon pa lang, dinggin mo na yun. Kaya nga, ang ganda na inopen up yun ni Mijaldea, umpisa pa lang, kahit naman, hindi yun yung agenda nila. Pero as early as yung unang hearing, inopen up niya na yun, napakahusay daw nung ginawa na yun ni Mijaldea, at they can use that to their advantage na sinabi ko na yan sa inyo nun eh, ikinulong nyo pa rin yung kliyente ko kasi September, 6 na buwan yung kinulong illegal. Yung itong kliyente ko, didimanda ko kayo. Legal detention, di ba? They 100% ignored it. You know, there's a rule in law that applies to that situation. And it goes like this. Silence can be inferred. An inference from silence is a confession. And right then and there, the judges, by not responding to it, basically confessed that Article 59 was not complied with. Gets nyo? Dahil nanahimik yung judge na Frances na mukhang taga Pornhub.
Dahil na ano siya na hindi siya nagsalita at sinabi niya na as I've mentioned, this is not the right time for that. The right time is next hearing which is probable cause blah blah blah. Yung September hearing niya. Basically admitted it. I mean, they know it hasn't been complied with. The legal team had every right to demand proof, either of compliance or some exception that they're not aware of. If the judge had an idea of an exception, they should give it, but they didn't. They were just silent. The court violated Section 59 for sure. And because of that, the question becomes, well, what's the remedy? What the court said is, oh, you'll have a chance later to address that. And it's like, no, that ought to be addressed right now. They set a different kind of hearing for September, which is called a confirmation hearing. In USA, we call that a probable cause hearing. It means there is good reason to believe that Mr. Duterte committed a crime. And that hearing will be evidentiary in nature. It'll be very interesting. But before then, the whole arrest, if there was a wrongful arrest of a defendant in the state of California, that defendant would bring that issue up immediately, not after trial. You do it now. The court said we can do it later. They should push it now and get that arrest declared unlawful. The result of that wouldn't be to end the case. It would be to send Mr. Duterte back to Philippines, have him stand in front of a judge in Philippines and make whatever arguments he would have that he should not be extradited. That step was skipped, and it should not have been. I hope they raise it and get it. Ayun, palakpakan. So yun yung sinasite niya. Unlawful arrest. Unlawful meaning hindi mo hindi mo yung lahat ng karapatan mo was violated, hindi na ibigay sa iyo yung mga karapatan mo. Yung mga dapat mong makuha, hindi mo nakuha. Yung tamang proseso, hindi nasunod, shortcut. Therefore, unlawful yung pagkakaaresto sa kanya. That being said, dapat ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At kung meron ng warrant of arrest ang ICC, pwede na nilang i-file yan sa court, and then yung court ang magde-decide whether dadalhin siya doon or not. Kasi if I am the competent court in the Philippines, ang gagawin ko, no, get everything, yung demanda doon, i-copy-paste nyo dito sa Pilipinas, dito natin litisin yan. Oo, dito natin litisin sa Pilipinas yan, wag doon. Kasi wala silang jurisdiction sa atin. Makasuhan pa din siya. Haharap pa din siya sa korte. Kung kailangan siyang ikulong siya dito, pero hindi doon sa ibang bansa. Hindi natin siya i-extradite kasi gumagana lahat ng korte dito sa Pilipinas. Kayang-kaya natin yung trabaho niya. Di ba? Di ba, Claire? Yan yung paliwanag ng mga matatalinong abogado na talagang matitino. Yung matitino, hindi yung katulad mo na yung matitino, hindi yung katulad mo na Diyos ko po, basta lang may pagtanggol si Bongbong Marcos. I mean, naintindihan ko naman. Oo, naintindihan ko naman. Siyempre, trabaho mo yan. Diba? Naintindihan ko naman. Siyempre, ano mo yan? Binabayaran ka para gawin yan. Oo, pero sana naman, wag yung linlangin ng tao. Wag naman yung sobra-sobra na minsan, ganito na nga yung nangyari sa mga Duterte, mas lalo nyo pang binababoy. Mas lalo kami mga galit. Katulad niyan, the way ng pagsagot mo kay Basti Duterte, it's as if hindi mo iniisip kung anong nararamdaman nung isang anak na kinidnap yung ama. Gago ka. Ikaw kaya kidnapin ko tatay mo. Itapon ko sa ibang planeta. Tangina, matutuwa ka? Natural, masama ang loob niyan. Dapat nga, kinokonsole nyo yung mga pamilya na dibiktima nyo eh. Paano ba naman, sabi mo kay Basti na naiintindihan ko naman, talagang masama ang loob niya. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob na yung tatay mo tinanggal sa inyo, hindi mo man lang nakita. Nilayo na ng ibang bansa, kinulong pa. Siyempre kahit naman sino, manulungkot nun. Naintindihan natin si Mayor Baste, wag na lang natin palakihin, wala na kaming sagot doon.
naiintindihan natin na dala lang bugso ng damdamin nila yan. Pag lumipas yan, baka sakali ma-realize nila na ginagawa lang namin yung trabaho namin. Ganun. Hindi yung magsasite ka pa ng kung ano-anong putang ina. Katarantaduhan mo na parang puta you're adding salt to injury. Natural. So ayaw mo magalit si Basti sa inyo, putang ina nyo? Ayaw nyo magalit si Basti, ninakawan nyo ng tatay, kinidnap nyo yung tatay, ayaw nyo magalit. Sana na lang naiintindihan nyo na lang yung galit. At saka yung galit ng tao, sana naiintindihan nyo. Sana sabihin nyo sa mga tao, pasensya na, alam ko naman, mahal naman natin lahat si Pangulong Duterte, pero wala meron tayong responsibilidad na dapat na gampanan, and sa tingin ng gobyerno na to, yun yung tamang paraan. Total naman, may mga demanda na, may mga kaso na sa Korte Suprema, tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan yan. And then, we will cross the bridge when we get there. Mga ganun. Tangina. May kagaguhan na nangyayari. Putang ina, nang aasar pa tong hayop na clear ano na to Kaya ako na lang sana kinuha yung press undersecretary dyan. Baka nasagot ko pa ng maayos yung mga katanungan ng mga media dyan. Hindi ba? Ang dali lang naman nun Naintindihan ko, sama ng loob ng pamilya. Siyempre, napakasakit naman talaga nun. Mawalan ka ng tatay kahit naman sino sa inyo. Hindi ba? Meron pa siyang due process. May due process ba yung mga namatay? May mga ganun pa siyang sinasabi. Di ibig sabihin, sa linyada ng pananalita mo, pinersonal nyo lang talaga si Duterte. Hindi kayo talaga sumunod sa proseso. Gusto nyo lang talaga siyang i-eliminate. Di guilty kayo. Ayan maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mag-like and mag-share. Salamat po sa mga nagsusuper thanks Mabuhay kayo. At sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa Barateros Brothers. Again, I'll see you next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap